Sisimulan natin ang recipe na ito sa pagpapalambot nitong ating mga munggo. Munggong labo yung binili ko para mas maganda. Ginagamit yung pressure cooker ko kaya dito na lang sa ating kaserola. Mas mabilis nga sana kung sa pressure cooker natin papalambutan. So pagkatapos nating takpan, ito naman tayo sa ating hihimaying tinapa. Sa panahon natin ngayon, hindi na mura ang tinapa. Yung 10 piraso na ito ay 100 na. Kaya para mas masulit itong mga tinapa, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko lang yung pinakamalaking tinik dahil yun lang naman yung pinakasagabal pag kinain natin yung tinapa. Pagkatapos niyan, yun nga palang ulo, tatanggalan ko lang din ng hasang at yung bituka niya. At isasama ko rin yung ulo dahil hindi natin papakawalan na andyan yung lasa ng tinapa. Kayo rin ba na kapag kumakain ng tinapa, talagang sinisimot yung ulo dahil nandun yung masarap na lasa. So nahimay na natin ito at kung mapapansin nyo, ayan yung mga ulo. Makalipas naman ng mga ilang minuto, malambot na yung ating pinapalambotang munggo. Ang munggo naman, kapag niluluto natin, hanggang tumatagal na kumukulo yan, lalong lumalapot. Kaya mas maganda talaga kung slow cooking lang ang gagawin natin. At para na rin matipid sa gasol, hinaan mo lang yung kalan. Gigisahin na natin at baka gisahin pa ng iba. So nagisa na ako dito ng bawang, tapos nilalagyan ko na ng sibuyas. At sa lahat naman ng nandirito at nanonood, maraming salamat po sa inyo. 2 pirasong kamatis yung aking hiniwa. Medyo mura naman ng kamatis ngayon, pwede nating dagdagan kung gugustuhin mo. Tapos maglalagay lang ako dito ng konting pampaalat na patis kasi medyo maalat na yung tinapa para sakto lang ang lasa mamaya. Naglalagay na rin ako kahit konting paminta para naman mas masarap ang magiging lasa ng ating paggigisa. Bukod sa tinapa, naalala ko meron akong natira na 2 pirasong dalagang bukid. Yung pinirito ko nung nakaraang vlog. Kaya eto, hinimay ko na at ilalagay na natin. Pamparami din kumbaga. Sakto-sakto yung lasa ng tinapa at yung lasa ng dalagang bukid magjo-join dito sa ating niluluto. Kaya talaga namang magiging perfect ang lasa nito mamaya. Tapos ilalagay na natin yung munggo. Update ko naman kayo sa presyo ng munggo. Yung pagkakabili ko pala dyan ay 40 pesos nakalagay sa plastic ng yelo. Around mga 200 to 250 grams kung hindi ako nagkakamali. Ito pa nga yung isang nangyari. So wala akong mabili na talbos ng ampalaya. Kaya ito na lang pechay ang inilalagay ko. Una kong inilalagay, itong mga tangkay ng pechay. Pwede rin naman ilagay yung pechay sa ginisang munggo. Kahit naman wala tayong ampalaya o yung dahon ng ampalaya, okay din naman. So nilagyan natin ng sabaw, tapos papakuluin lang natin. Nilagyan ko na rin ng sili. At kapag kumukulo na, ngayon naman ang gagawin natin, ilalagay ko naman yung pinakadahon ng pechay. Mga 1 hanggang 2 kulo lang, maluluto na yung pechay na yan dahil napakabilis lang naman maluto ng pechay. Para pan-toppings naman, ito naman yung aking ilalagay. Isang balot na chicharon na nagkakahalaga ng 35 pesos. Kaya kanina, yung binili nating tinapa, 100. Tapos ito namang munggo, 40 pesos. Ito namang mga chicharon ay nagkakahalaga ng 35 pesos. Yung pechay naman ay bigay lang ng aking biyanan kanina. Tapos meron tayong mga panangkap, sibuyas, bawang at kamatis. So kayo na ang bahalang mag-comment kung magkano yung pagkakatuos nyo. I-comment nyo na lang sa comment section. So ganun pa man, nakaluto na tayo ng ating pananghaliang munggo. Sana po kahit paano nagustuhan nyo rin itong ating recipe na ginawa ngayon. Kung gusto mo pa ng maraming klaseng recipe na mga pamprobinsya, panglutong bahay, mag-follow ka lang at i-share mo tong video. God bless.